hindi po matatawaran ang ipinakitang bayanihan spirit ng mga volunteer ng 131 Nation, the nationwide tree planting activity sa inisyatiba po ni Pastor Apollo C. Quiboloy sa isinagawa naman dyan sa Sitio Kitbog, Malungon, Sarangani Province noong araw po ng Sabado. Bagay na pinapasalamat ng lokal na pamahalaan sa naturang bayan. Itong ibabalita live ni Jomel Santos. Jomel, magandang umaga. Yes, magandang araw sa inyo dyan mga kapartners at hindi nga alintana ng mga volunteer ng Sunshine Philippines Movement at iba't ibang grupo ang init ng araw, ang layo ng biyahe at maging ang matarik at hirap na daan dahil naging matagumpay ang isinagawang 131 Nation, the nationwide tree planting activity sa Sitio Kitbog, Malungon, Sarangani Province. Kalbong kagubatan, malakas na pag-uulan, resulta, matinding pagbaha, ang apektado, ang taong bayan. Tila pangkaraniwan na lamang ang senaryong ito sa ating bansa dahil ito sa kapabayaan ng mga nasa katungkulan. Ngunit hindi pa huli ang lahat dahil sa simpleng pagtatanim at pagpapatubo ng puno, hindi man tuluyang masolusyonan ay maiibsa naman ang epektong dulot nito sa buhay ng bawat Pilipino. Ito ang layunin ng pagsasagawa ng 131 Nation, nationwide tree planting activity sa pangunguna ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo C. Quiboloy, ang founder ng Sunshine Philippines Movement sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ilang pribadong sektor. Dito sa Sitio Kitbog, Malungon, Sarangani Province, daang-daang volunteers ang nakilahok sa nasabing aktibidad. All ages kumbaga, maaga pa lang ay nakagayak na ang mga volunteers at excited ang mga ito na makapagtanim sa kabila ng malayo ang biyahe at hindi maganda ang daan. Bukod dito, lumahok din ang mga kapatiran nating mula sa tribong Blaan na naninirahan na rin dito sa Kitbog. Baliwalang init ng panahon, libo-libong mga forest trees gaya ng nara, mahogany at cherry blossoms ang itananim ng mga volunteers. Sa pakikipanayam namin sa ilang residenteng nakatira sa lugar, sa mahabang panahon ang Kitbog ay kinatatakutan dahil sa masukal at puro damo ang nakapaligid. Ngunit nang pinasimula ni Pastor Apollo ang proyektong pagtatanim ng mga puno, nag-iba na ang pananaw ng mga tao sa lugar. Salamat kay pinagi kay Pastor nga karon nag-implement dire og tree planting, giyang gibalik ang dating beauty sa Kitbog nga unsa ang kuan sa kabukiran nga nailasang. So karon salamat kay Pastor kay nibalik ang beauty sa Kitbog nga magtanom na siya mga kahoy, magkuan siya sa iyahang project dire nga para sa kaayuhan sa Kitbog. Kinikilala nila ang naging kontribusyon ni Pastor Apollo sa lugar mula sa kalsada, health center, patubig at pangkabuhayan sa mga katutubong Blaan. Ang akong masulti karon kay nana si Pastor, mubalik ang plano ni Pastor, pabalikon ang tanan mga bukid nga nakalbo, pabalikon ang tanan mga
yuta nga wala na itanom tam na mga kahoy mo nang gusto ni pastor kay para mubalik ang mga kakahoyang sa dinhi sa bukid sa Kitbog. Malaking tulong para sa bayan ng Malungon ang ginawang inisyatibo ng grupo ni Pastor Apollo C. Kibuloy na SPM at KOJC na magtanim ng puno at alagaan hanggang sa ito ay tumubo at lumaki. When we speak of environment, napakalawak ng scope. Malungon is composed of 89,663 hectares. Kung kami lang, aasahan namin lang yung pwersa namin without the help of the private organizations like kina Pastor, hindi namin kakayanin mapush yan sa buong scope ng Malungon. Napakalapad ng Malungon. But because of the strong partnership with the public and private, LGU Malungon and yung sa inyo sa Kingdom, nakita natin na yung community na inaalagaan din ni Pastor is talagang nasusustain yung Clean and Green program. Taong 2005 nang itinatag ni Pastor Apollo ang Sunshine Philippines Movement sa layuning maibalik sa orihinal na anyo at gandangin ng kalikasan sa pamamagitan ng iba't ibang pangkalikasang aktibidad gaya ng coastal cleanup at itong tree planting at growing activity. At sa loob ng halos 20 taon, marami na ang naging resulta ng nasabing advokasya gaya na lamang ng Glory Mountain na matatagpuan ang daang-daang libong tanim na pine trees. Alam mo, matagal nang hinahanapan ng gobyerno ang kasagutan. Palaging pagbaha. Ngayon, no, di ba? Last week, this week, naku, 3 sunod-sunod na bagyo ng Pilipinas. Konting ulan lang, baha kaagad. Si Pastor lang po ang nakaisip ng simpleng solusyon. Ito po yung pagtatanim ng maraming puno. Itong ginawa po natin, nationwide po ito. Luzon, Visayas at Mindanao, marami po mga volunteers, not only KOJC, but sinamahan po tayo ng iba't ibang sectors, non-government organization, youth groups po, nakiisa at naniniwala sa advocacy po ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Because Pastor is not only a visionary man, hindi lang puro vision ito. He turned vision into reality po. At hindi lang po ito sa pagkakataong ito. Matagal na pong panahon ginagawa po natin sa Kingdom of Jesus Christ, lalim po ng Sunshine Philippines Movement na tinatag po ni Pastor Apollo C. Kibuloy, ang pagtatanim ng maraming puno. Ang Exhibit A po dyan, ang Glory Mountain po na dati po ay kalbo, ngayon po punong-puno po ng mga pine trees. So, itong ginawa natin ito sa Sitio Kitbog, dito po tayo sa paanan ng Mount Matutum, yung sa likod natin, Mount Matutum po yan. Ito po, denuded forest po ito. Wala po kayo makita na mapunong kahoy. Dahil po sa initiative ni Pastor Apollo C. Kibuloy na pag-isa po niya anumang kultura, kasi meron po tayong mga IPs na mga kababayan, anumang pong relihiyon, anumang pong estado ng buhay, estudyante, edad, opresyon, anything po na pag-isa po ni Pastor, because Pastor is a unifying factor po sa mga Pilipino. At dito nakiisa dahil naniwala po kami sa layunin at pagtuturo po ni Pastor na pangalagaan natin ang kalikasan. It's very a simple step po, pagtatanim ng puno. Hindi lang po hanggang pagtatanim yan. It's not only tree planting, but it's also tree growing. We will make sure na ito ay tutubot, lalago talaga. So hindi lang po ito for posterity or picture-taking purposes, hindi po. Sisiguraduhin po natin na bawat isang puno na tinanim, tutubot, magmamature po at yun po makakatulong po sa ating kalikasan to mitigate po ang problema po natin sa climate change. So thank you so much, Pastor, sa iyong pagtuturo po at nandito po kami, all the way support po tayo, Pastor, sa inyo po, buong sambayan ng Pilipino. Maraming salamat. Bukod sa KOJC, nakilahok din sa nasabing aktibidad ang iba't ibang organisasyon, grupo at individual mula sa pamahalaan at pribadong sektor. Kami po sa UNIFIL, unang-una ang UNIFIL ay isang NGO na create ni Pastor. At ang aming misyon ay upang tulungan ang ating mga kapatiran na katutubo. Alam po ninyo, si Pastor meron siyang puso talaga sa mga kapatiran nating mga lumad o tribo. Dahil kami, ang mga tribo, kung makikita po ninyo itong lupain dito, buhay namin ito. Dito po sa Kitbog, ang aming mga kapatiran na Blaan, mahal namin ang lupain ito. Noong si Pastor ay wala pa dito, denuded forest po ito, talagang kalbong-kalbo na. Pero dahil kay Pastor, makikita ninyo, nag-start na yung mga trees, no? Nag-tree planting po kami ngayon.
At hindi lang ngayon, noon pa. Dahil gusto talaga ni Pastor na maibalik yung kalikasan. Si Pastor kasi, kaya mahal namin si Pastor, kaming mga tribo. Dahil pro-life si Pastor eh. Kahit saan siya pupunta, yung lugar na parang namamatay na dahil wala ng mga trees, wala ng mga makikita mong nakatayong mga green na mga trees, ay bubuhayin niya eh, katulad sa nakikita ngayon. Kaya nandito po yung UNIFIL, kasama sa lahat ng ating mga kapatirang tribo, at nakikipag-isa po kami sa ating mahal na pastor para sa advocacy po niya sa environment. Kinilala naman ng SPM ang mga grupo na nakilahok sa nasabing aktibidad. Laking pasasalamat ng mga volunteers na naging bahagi sila ng inisyatibo at advokasya ng buting pastor para sa kalikasan at sa bayan. Personally, I'm an environmentalist, so ako nagpapasalamat kay Pastor for initiating such event. And me, I really love nature. I really love planting trees, and it's a good thing that one of our leaders like Pastor Apollo Sikibuloy initiates such kind of initiative or movement in order to protect our Mother Nature. So to Pastor, maraming salamat po as we all became a volunteer of this occasion. Hindi lang sa panahon ngayon tayo nagtatanim. No? As we all know, Pastor has been an advocate for the environment ever since, hindi lang sa ganitong panahon. So we're thankful that itong lugar na to are beneficiary ng programa ni Pastor na tree planting activity. And we pray and we hope na hindi lang si Pastor ang mangunguna, the rest of our current leaders, national and local, will do the same. Because Pastor has been advocating this great cause, tree planting, not only here in Mindanao, but Luzon, Visayas, and the whole Philippines as well. Thank you, Pastor. Kami dayang mga YP gikan diri sa Kitbog, nagapasalamat mi kay Pastor sa gi-conduct niya nga activity diri sa Kitbog sa ang 131 Nation. Dagan kayong salamat, Pastor, sa activity nga ni. Rest assured, Pastor, nga amua kaning alagaan na mo ning mga puno, mga hangtod magdako ni sila, Pastor. Dagan kayong salamat. Narito naman ang mensahe niyang buting alkalde ng Malungon para kay Pastor Apollo. Kay Pastor Kibuloy and all the volunteers of the SPM, thank you for our continued partnership despite all the trials that have been happening sa organization. We always look forward for the sustainability of this partnership because we believe that this is for the good of the community in Malungon and yung mga tinutulungan din na community ng organization ni Pastor. So keep on surviving, keep being faithful because pag maganda naman yung ating mga adikain, God sees all our intents and purposes. Ang bisyon ni Pastor Apollo Sikibuloy na maging kasing ganda ng KOJC compound sa Davao City ang buong Pilipinas. May isa sa katuparan lamang ito kung magkakaisa tayo at mag-iisip at gawin ang tama. Hangad ni Pastor Apollo na maranasan ng mga Pilipino ang malaparaisong kapaligiran at masaganang pamumuhay. Hindi nagtatapos sa pagtatanim ang iyong responsibilidad sa punong iyong itinanim. Kinakailangan mo itong siguruhin tutubo at mabubuhay upang mapakinabangan ng susunod na henerasyon. Mula dito sa Sitio Kitbog, Malungon, Sarangani Province, para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Jomel Santos, SMNI News.